Ulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to under BICAM is si Congressman Saldico na 13 billion. Sir, Your Honor, pwede bang i-ano ko lang yung USB na ayaw nila ipakita doon para mas madali kong mapaliwanag? Yun nga po yung gusto namin kung papayag Kasi kayo, mahirap puro kwento eh. Ito, may numero po to. bigyan natin ng kopya po yung Blue Ribbon Committee. May I direct staff of the Blue Ribbon Committee to please secure the copy from Congressman Tiangco para makita po natin yung binabanggit niya. Ipakita po natin sa sa screen. Let me acknowledge also the presence of Senator Rapi Tulfo. Mr. Chair, may I interject, Mr. Chair? Yes, Senator. Yeah, I would like to direct this question to... Sandali. Let me acknowledge also the presence of Senator Bato. Continue, sir. I would like to direct this question to Congressman Toby Tiangco. Sir, sabi niyo parang 17.5 ang nilobo nung budget. Tama po ba yun? Kunin ko lang po yung eksaktong records para sigurado. Kasi parang sinasabi nyo, to something lang ang request nung district na yon. And you don't believe na hindi nila kaya yung kasi mga ordinary at mga bagitong congressman. Tama po ba yon? Hindi naman po ordinary, sir. Regular. Yeah. Regular. What I mean to say, sa district ho na yon. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang tanong ko po ngayon, sir, may naririnig po tayo, ito po yung common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Could you tell us the difference Di ba yung between parking, parking Your and Honor? sagasa? Yung parking rep, Tiangco, medyo kabisado ko, pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa? Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman. Yes. Pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mas matindi pala yun? Oh, Your Honor, so dalawang term po yan, Your Honor. Isang parking, isang... Kasi madidinig mo sa congressman nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam. Ang ibig sabihin, Mr. Chair, yun nangyari sa Mindoro ay sagasa po yun? Your Honor, I have no personal knowledge. Your Honor, ito po. Mindoro Oriental... DEO, 2530 billion ang NEP. Nandito naman po si Yusek Kati, pwede niya i-confirm to kung pareho yung records namin. Tapos, ang total budget is 20 billion 999 million. Tapos, yung Mindoro Oriental DEO, 1 billion 508 million 583 1,000, ang GAA po niya is 20 billion 795 million 429. So nagulat ako nung nakita ko yon, Your Honor. Thank you, Mr. In Chair. both provinces, si Representative Saldico ang nakalagay po na proponent. Hindi, doon po sa kasi ganito po to. Ito na po yung total. Sabi ko nga, hindi ko makikita kung ano yung sa small committee. Ang nakita ko, nung tinitignan ko po yung kay Saldico, next slide please. Yan, maliit lang eh. Yan po, for example, ito muna, ABRA. Ang proponent is Congressman Saldico. Hindi ko na po linagay yung district congressman, sir, kasi, Your Honor, kasi sabi ko nga, baka naman wala siyang alam, tapos mababash siya ng mababash, di ba po?
So, ang nadagdag po to the District of Abra is, sige, next slide, is 3,400,000,000. Your Honor, hindi ko po mabasa. Sa 3,400,000,000. 68,345. Ayan po, Your Honor. Okay. Yan po, out of Saldico's insertion. Okay, next slide. Yan na po yung Mindoro. Yung next is Mindoro. Tignan ko lang po dito sa akin. Meron din akong kopya niyan, Your Honor. Next is Occidental Mindoro, 3.2 billion po yan ang nadagdag. Okay, next is Oriental Mindoro, 3,105,759,000. Next is total po ng Romblon is 620 million. Tapos next po, Bukidnon is 580,222,000. I would like to clarify, Your Honor, I will make it clear, hindi po ito district ni Congressman Joe Zubiri. Hindi po. Just to clarify, hindi niya distrito yan. Tapos yan, sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte, 550 million. Itong, ano ba yung sumunod? Batangas, 429. Meron pa pala ulit na Mindoro. Hindi ko alam bakit nahiwalay ito. Baka ibang district ito. 400 million. And then Sarangani, 300. So next slide. Pag tinotal niyo po, yan, magbabalanse po yan. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal, 13,803,693,000, Your Honor. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Sa makatwid po, Rep. Toby, kung titingnan po natin at pagbabasihan, ito pong nakalap po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Saldico ay siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malaman kung ito pinarada o sinagasa. Yun po ba ang ating conclusion? Ano po yung ilang congressman dyan, sabi na hindi amin yan. Hindi namin ni-request yan. So hindi ko na po, hindi na ako nagtanong kung parada yan or sagasa. Ang sinasabi ko lang po is, yan po yung nakita ko. Kasi normally, kung kunyari, yan po yung request ko, dapat ako yung proponent. At ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba, magtataka kayo bakit eh. Chair, baka may dadagdag si Gob, Dolor, dahil puro Mindoro ang binabanggit. Yun nga po, may I take advantage of your presence, Gob. Total, nababanggit naman po ang inyong probinsya. Siguro po, makapagsalita kayo. Sang-ayon po dun sa revelations po ni Representative Toby. Nag-request po ako kay Gov. Dolor. Tapusin ko lang, mabilis na lang to eh. Okay. Thank you. Yes. So makikita ko po, yung Ako Bicol, yan po, ang BICAM is 2,295,000,000. Next slide. Yan. Next slide. Yan. Ang Ako Bicol, ang ano po niya, ang napunta po sa BICAM pa lang is 2,295,000,000. Again, hindi ko alam yung small committee. And then yung BHW po, ang total is 2,064,000,000. At ito po, Your Honor, buti na lang naagapan to kasi po, hanggang ngayon, hindi po rini-release yan. Kasi nung natuklasan na ganyan, nakakapagduda, hindi po ni-release. Your Honor, pwede po ako magtanong kay Yusek Cathy. Meron lang akong gusto i-clarify, Your Honor. Please proceed. Yusek, di ba ginagawa ito short of award, di ba po? Yes, sir. Kapag na lumabas na po yung GAA, pwede na po silang mag-advance procurement short of award hanggang ma-download po yung
pondo sa implementing office. Okay. Yusekati, kung yan po ay short of award, ibig sabihin meron na yung lowest calculated bid. Tama po? I'm not very familiar Yes, with most procurement. probably. Most probably. Hindi, ganito lang po, Point of Your order, Honor. Mr. Chair. Yes. With all due respect, Mr. Chair, point of order po. What is the point of order? Just to remind all of us, Mr. Chair, na the resource person, if wanting to field a question to another resource person, must do it only through the chair po. Hindi sila pwedeng diretsong Pinayagan ko naman po, magtanungan. kaya para maka-economize ng time, kaya Alright, total Mr. magkatabi Chair, naman I sila. submit. Opo. Thank you. Thank you for I'm the sorry. point of I'm Most order. sorry. probably, Your Honor. Your Honor, pwede bang malaman kay Yusekati kung... hindi, pwede na lang po ganito, Your Honor. Pwede pong hingi na lang kay Yusekati i-check kung meron na po itong lowest calculated bid short of award at kung merong lowest calculated bid short of award, isubmit po sa committee ninyo kung natuloy yung bidding, kung sino po yung most probably na mananalo kasi siya po yung lowest calculated bid. Sa tingin ko napakahalaga yun para sa inyong committee, Your Honor. Thank you, Rep. Toby. I think that is in order. Yusek Kati, I think you should Yes, Your Honor. submit to the committee kung alin na dito yung binabanggit ni Rep. Toby na nagkaroon na ng, what is your term? Bidding short of award. Bidding short of award. Para malaman po natin at mabantayan na. Can you do that, Yusek Kati? Yes, Your Honor. We will direct all the implementing offices, whether it's regional office or district engineering office, to submit all the bidding documents of these projects that are bidded out short of award, Your Honor. Thank you. Thank you for your cooperation. Your Honor, ang request ko po, kung pwede, kung papayagan po ng committee, bibigyan ko po si Yusek Kati nito para ilagay na niya. Hindi naman po kailangan po siguro ng committee, Your Honor, yung buong records. Kailangan lang ilagay kung sino yung posibleng mananalo kung natuloy po. Yes, I think that is in order. Kung pwedeng maibigay nyo na rin ang kopya kay Secretary Yusek Kati. Yes, Chair. Your Honor. Thank you, Your Honor. That's all. Chair, pwedeng humirit. Yes, Senator Amy. Maraming salamat, Chair. Palibasa natututo tayo ng wika ng Kongreso. May sagasa pala, may parking pala. Ano naman yung allocable at non-allocable? Lagi kong naririnig sa Kongreso, hindi ko maintindihan. To whom are you directing the question, Senator Kung Amy? maaari kay Congressman Toby, kasi naririnig ko, kung meron sila allocable, yung non-allocable, wala sila. Paano ba yun? Your Honor, hindi ko po alam yung allocable at non-allocable kasi importante lang, pag lumabas po yung NEP, ang titignan ko po lang po doon is yung total NEP. Hindi ko na po tinitignan ko ano po yung allocable tsaka non-allocable. Baka po si Yusek Kati po ang nakakaalam, Your Honor. Yes, Mr. Chair, mukhang alam ni Yusek Kati. Your Honor, Mr. Chair, let me explain. Yung not allocable, yun po yung hindi naman part ng district allocation. Ito po yung mga big ticket projects like foreign assisted na hindi naman po bumababa sa district maintenance fund, equipment fund, preliminary and district engineering fund, right-of-way fund. Yun pong district allocable, yun po yung based on, a parametric formula that the Secretary Bonoan has instructed to prepare at least to determine more or less ano po yung ceiling ng budget kada distrito, Your Honor, Mr. Chair. So, sa pagtingin ng district, halimbawa yung district engineer, yung sinasabing allocable, yung kanya na ibibid. Tama po, ba Your yun? Honor. Tapos yung non-allocable, Opo. madalas napupunta sa region o di kaya sa central office. Ganun ba yun? Your Honor, most probably, Your Honor, yes. Hindi po part ng district office yung non-allocable. Okay, thank you. Rep. Toby, siguro doon sa parada at saka sa gasa, doon sa parada malaman natin magkano yung parking fee siguro para sa kaalaman din ng committee. Doon sa sagasa, ano kaya yung ginamit na pang sagasa? Pison kaya o train o kung paano? Kasi kailangang malaman din natin. Your Honor, hindi po ako sumasama sa mga usapang parking, so hindi ko po Opo, alam po namin yun. Baka lang alam ko po, hindi po ako pumapasok sa sa pagsisiyasat ninyo ay makatulong naman kung ilan yung mga parking fees po. Sapagkat sinusuri na rin po ito, kaugnay din ng pagtukoy natin sa maanumalyang flood control projects. Your Honor, pasensya na po. It's baka third-hand information, chismis eh.
So ayoko naman magsabi ng chismis kung hindi naman yung mismong naparadahan ang magsasabi sa akin na siya'y naparadahan ng ganun. Salamat po. Mr. Chair, may itatanong lang ako doon sa bid short of award. Kasi nalilito ako. Ang pagkaalam ko po kasi, only projects that are included in the NEP can undergo pre-procurement. Bakit ito sinasabi na pati yung initiatives, insertions in the small committee and the BICAM also undergo pre-procurement bidding short of award? Di ba bawal yun? Akala ko yung NEP lang. Madam Chair, if I Yes may. po, ayun. Yes po. Ano po yan, nasa rule po ng New Government Procurement Act. Ang pwede lang pong i-early procurement, hindi ko po alam yung term nila na short of bid award. short of award, Ang yeah. meron po tayong term is early procurement early- activities. Ang So ibig yung sabihin po early nun, procurement, ito iba po, pa yun sa pre-procurement yeah, po? ito po yung pwedeng ipabid pag nasa National Expenditure Program na. Pero pag nasa BICAM po at saka sa hindi na po kasi nagbago na po yung mga numero eh. Kaya nga, so Magkaiba po 'yon. So, yun na nga, yun ang tinatanong ko. Yes, We're ma'am. talking about the same thing. Opo. So, yun ang Mali lang po tinatanong ko. siguro yung pagkakagamit ng term ni Yusek Cathy. Yung kanina, yung kay Yusek, hindi maaring i-pre-procurement o i-early procurement o i-bid short of award kapag hindi kasama sa NEP. Hindi ba ganun yun? Yes po. Dapat, Section yung mga 21 po. Yung mga insertions, congressional initiatives, lahat yan, walang pre-procurement. Wala po. So, walang aregluhan sa kontratista. Wala po. Ang walang early down payment o mobilization fund. Yes, ma'am. Magkaliwanagan Opo, lang yun po, tayo. early procurement po, Section 21 of the New Government Procurement Act. Yes, Yes, ma'am. that went through the Senate. Thank you. Opo. Point of So I order, think that Mr. is Chair. very clear. Mr. Chair. Nasa bagong na yan, new government procurement, RA 12009. Mr. Chair, point of order, Mr. Chair. I Yes. just want to know what is the process of the other colleagues having their time questioning. Kasi kung hindi, wala eh. Kahit na sino sumingit, sorry, it's okay. Kahit na sino Sige. sumingit-singit, ito kanina pa, more than half an hour na siya, hindi pa siya nakapagsalita. Siguro naman bigyan natin ng allocation each senators ng time limit o 10 minutes. Kasi kung hindi, kanya-kanya tayo, sabog-sabog tayo. Yun lang po yung aking pananaw, Mr. Chair. Okay, thank you very much for the point of order. Any more member of the committee who wish to ask questions to Representative Toby? Di ba dapat first come, first serve, Mr. Chair? Marami ata. Yun nga po, kung merong gustong magtanong, kailangan mag-express na po para Mr. Chair, right here. Senator Erwin. Yes, I have a couple of questions for Congressman Toby. Kung sa ating budget process, Mr. Chair, una ang committee amendments, and then individual amendments, and then kasunod po, supposedly after the second reading approval, no more changes. Tama po ba? Yes, Your Honor. Can you state before this committee, Mr. Chair, what really happens in reality? Yung totoo. Mukhang hindi naman po nasusunod ito. What's going on? Can you walk us through para maintindihan po ng mga nandito, yung mga nanonood sa atin, what's going on? Kasi dito po mapasok yung mga insertion, nakatakot-takot, Mr. Chair. Okay, Your Honor, una po tatanggapin po ng House of Representatives yung National Expenditure Program. Yun po ang proposal ng budget po ng Executive Branch. Pagkatapos po noon, magkakaroon po ng budget briefings at magkakaroon po ng budget hearings. Okay. Doon sa mga budget briefings at budget hearings na yon, Your Honor, ang mga cabinet secretary po ang natatanong ng mga congressman. Pagkatapos po niyan, mapupunta po yan sa plenaryo. At magkakaroon ng sponsorship at magsusponsor yung iba't ibang mga authors, no, ng iba-ibang mga sponsor ng iba't ibang department. Doon po hindi na po pwede magsalita ang cabinet secretary, congressman na po. Pagkatapos po magdedebate, yan po yung sinasabi ni congressman ng ating chairman na magdedebate po. Halos 2 buwan po yan, inaabot ng gabi, magdedebate po. Pagkatapos po niyan, pag natapos yung debate, isasara po ang period of interpellation and debate. Pagkatapos po, bubuksan po yung period of committee amendments. Doon po magsasabi po yung committee ng mga amenda. For example po, yung departamento
yung let's say, yung executive branch, may nakita silang dapat na institutional amendments. Doon po yun sa sinasabi sa period of committee amendments. Pagkatapos pong maisara yung period of committee amendments, bubuksan na po ang period of individual amendments. Pagkatapos pong isara yung period of individual amendments, ay magboboto na po on second reading. At tapos third reading. Yan po ay sa normal, sa lahat po ng batas. Ngayon, pagdating po sa budget, iba po yung proseso doon sa House of Representatives because ang laging sinasabi doon, kulang yung oras, di ba po? So, pagkatapos po ng committee amendments, bubuksan po yung period of individual amendments. Tapos po, magmo-motion po ang majority leader lagi na sasabihin po na magfo-form ng small committee to accept the individual amendments of the members after the approval of second reading. So ang mangyayari po, aaprubahan natin on second reading, tapos tsaka palang mabubuhay yung small committee na tatanggapin yung individual amendments. Tapos yun po yung sinasabi ni Honorable Chairman na pagkatapos natin magdebate, dito lang sa budget, kaisa-isang bill na may small committee na siyang tatanggap at siya ang magdidesisyon. Walang magagawa kahit sino kasi hindi naman po kami kasama. Your Honor, doon sa talakayan na yon, sila po magde-decide. Tapos pagbalik po namin at makikita po namin yung printed copy, wala na kami magagawa kasi sa third reading po ang botohan lang doon, ang papalitan lang, wrong spelling, comma, period. So magugulat kayo minsan na dagdagan to, nabawasan to, hindi naman napag-usapan sa plenaryo at yun po yung desisyon ng small committee. Kaya po hiningi ko po yung committee report ng small committee na wala naman pong maibigay. So, ibig sabihin, Mr. Chair, walang magagawa. I mean, pag katulad ng isang district congressman, nakita niya lumobo yung kanyang budget sa kanyang distrito, wala ho siya magagawa. Hindi ho siya pwede magreklamo na hindi naman sa akin ito. Sobra yata, may nagparking dito, may sumagasa rito. He can't do that, Mr. Chair? Wala na po. Wala na po siyang magagawa kasi yun na po. Ang next chance po nun, sa BICAM. Di ba po? Pero aminin natin, no, kung wala namang kalokohan yung project, Mr. Chair, sino namang congressman ang hindi magpapasalamat na dadagdagan yung distrito mo ng proyekto? Hindi, ibig sabihin, for example, let's assume hindi po nagkaroon wala pong natuklasang kalokohan dito wag na natin sabihin kalokohan. Wag po natin hindi po nagka-problema yung 2 distrito ng Mindoro. I'm sure tuwan-tuwa yung congressman kasi masasabi niya sa constituents, ang dami kong napagawa. Kahit hindi naman siya yung nagpagawa nun. Kaya lang ngayon siguro nagkakaroon ng tanggihan, kasi hindi naman siya yun, tapos siya masisisi. But in the normal course of things, sino naman ang tatanggi na madagdagan yung distrito mo? Lahat naman kaming congressman, ang gusto namin, mas maraming proyekto sa aming lugar. Di po? Natural course of things yan. But before I proceed, Your Honor, kasi po, pagkatapos ko magsalita, ako na yung binabatikos ngayon. So let me put on record na this is not the first time I questioned the budget process. Pwede po nilang tignan yung archives. In the year 2011, for the 2012 HGAB, independent rin po ako doon.